Ngayon po ay Friday ng ika-11 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bugbog at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang bugbog at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Kaya kung ang liwanag mo'y kadiliman, talagang napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naniniwala ka bang makikita sa ating mga mata ang totoong nilalaman ng ating puso? Ang ating mga mata di umano ay pintuan papunta sa ating kaluluwa. Our eyes are the doorway to our soul. Kung tayo ay masaya, makikita sa ating mga mata. At kung tayo ay malungkot, makikita din sa ating mga mata. Maaring itago natin ang ating kalungkutan, ngunit sa kinalaunan, ito ay makikita din sa ating mga mata dahil ang ating mga mata ay nagpapahayag ng totoong nararamdaman ng ating puso. Kaya papaano tayo magkakaroon ng mga matang kumikinang na puno ng kaligayahan, kasiyahan at katahimikan? Ang tugon sa katanungang ito ay kailangan nating mag-impok ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa para sa ibang tao o sa ating kapwa, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan at sa pagbahagi natin kay Jesus sa kanila. Sa pamamagitan nito, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit na hindi masisira ng bugbog at kalawang at hindi mapasok at manakaw ni numan. Ano ba ang pinagkakaabalahan at iniimpok mo sa kasalukuyan? Marahil napakabisi natin sa pag-iipon at pag-iimpok ng mga material na kayamanan dito sa mundo. Pinapayaman natin ang ating sarili sa mga makamundong kayamanan. Ngunit kailangan din nating maalala na ang iniimpok nating material na kayamanan dito sa mundo na pinagkakaabalahan natin sa kasalukuyan ay wala ding silbi at wala ding halaga pagdating natin sa dulo ng ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Sa araw na iyon, ang pinakamahalaga sa ating buhay na nag-iisa at wala ng iba ay ang Diyos. Ang ating ugnayan at relationship na nabuo sa Kanya dahil ang Diyos ay ang ating totoong kayamanan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.